Ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang usapang Lamia. Hello guys, welcome back ulit dito sa channel to, Norwalk Vlogs Pinoy in Vancouver. Kasama ko si Mrs. ngayon. Pupunta kami sa Walmart dito sa may Richmond. Medyo matraffic ngayon kasi nga alas 6. alas 6 na ng gabi ngayon dito. Uwian sa mga trabahante. Kapag papuntang Richmond, medyo matraffic guys. Kaya antay-antay muna kami. Habang nag-aantay, magbablog muna tayo, diba? Kasi nung last nag-grocery tayo sa No Free, mas kunti na yung stocks, diba? Paubos na, kaya Grocery ulit. kunti lang yung nabili namin. Wala lang kaming rice. Rice is life. Wala nang milk. Ano pa doon? Ano ba nilista mo? Lista mo yung kailangan? Hindi ko nilista. Yun, pag-usap natin yung Lamia. Grabe, ang hirap lang talaga ngayon makalap ng Lamia, no? Ano talaga? Napaka-traffic dito ngayon. No? Sobrang traffic, guys. Tingnan nyo. Napaka-traffic guys. Siguro mga 5 minutes na tayo dito. Hindi pa tayo nakalabas. Ayan. Di pa nakausad. Sobrang traffic talaga. Ano kasi, mga ganitong oras talaga dito. Uwian. Uwian ng mga tao. Ano yung suot ko? Parang naka-winter attire na. Kasi malamig sa labas. Malamig yung hangin. Saan ka naasan ngayon sa work, B? Doon pa rin sa sa sorry? Hindi, kanina sa ano kami, Langley. Sa Langley. Nagpalit kami ng ano doon, ng toilet, bowl. Ilang bahay ba doon sa Langley? Ano lang kasi yun, women's facility. Ay, facility din pala. Hindi yung housing. Facility siya. Hindi siya housing facility. Parang dito sa may Hastings. Pero same lang yung yung rooms. Same lang. Para sa malaking bahay. Parang ano siya, parang malaking bahay na may mga kwarto-kwarto. Ganun lang, oh. Tapos may pinalitan kaming toilet bowl kasi nga daw clog. So, puro lang taga-babae kasi women's eh. Oo. Tapos ito sa Hastings, yung men, mga lalaki din. Walang babae. May ano din doon, may women's, may... So mix Bali, siya. 3 building nandun. 3 sa main. 3. Doon sa sa Langley, isa lang. Isa lang, tapos napakalaki, napakalawak ng lupain doon ng company namin. Sa Langley yun. Sa Sorry, yun yung mga housing. Yung sa Suri naman, housing yun. Sa company din namin yun, housing. Maganda sa no? Sa Sorry kung makakuha tayo ng housing doon, no? Mas makasave sana. Kaso ang dami naman kayong mag-apply doon. Naka-line up. Naka-line up eh. Malabo na tayo makakuha doon. Mahirap din pag doon ka nakatira. Yung Bakit? mga tao doon, pag alam nilang nagtatrabaho ka sa kumpanya, sigurado ikaw ang tatawagan pag may problema sa mga bahay nila. No choice ka. Kasi maintenance ako doon eh. Kaya nga, choice kasi maintenance ka. So, ikaw talaga ang katawag pa sila sa opisina, andun ka na eh. Diba? Kaya nga. Madali na lang. Kabali off ko ngayon guys. Kanina, morning, nag-bake ako ng chiffon mocha cake. Para Sarap na. pagdating niya, may siya pang snacks. Nagustuhan mo ba yung na-bake ko? Sabi ko nga sa kanya guys, magbenta tayo ng cake or kahit anong pwedeng ibenta na mga pagkain kagaya niyan, cake, cookies. Marunong siyang mag-bake guys eh. Kaya Yeah. Sa Pinas kasi nagbi-bake ako doon sa Pinas. Nagpo-post ako online. Mga moist chiffon cake, mga design. Tapos naggawa ko ng mga customized cake, depende sa mga gusto nila nga design. Saka na lang sa kapag mga birthday. tawag dito. Saka na lang kapag makakuha na tayo ng sariling bahay. Kaya nga, kasi maliit na yung tinitirahan namin eh. Sa ngayon kasi So magawa na ako ng money cake, ayun. Hindi naman sa talaga, pero may alam ako sa mga ganyan. Kaya pag tuwing off ko, gumagawa ako ng
mga sponge cake, chiffon cake, mocha chiffon, or moist chocolate cake. Para mas ma-enhance pa yung natutunan ko. Ano lang, hindi ako nag-aral dun sa atin sa Traffic, YouTube lang ako na-research ko anong mga gawin. Kaya naman. Plano ko talaga sanang i-part-time ko yan dito. So, maybe in the future, magbebenta ako niyan online dito. Pero siguro, hindi ko alam, baka kailangan ng permit dito. Kasi food yan eh. Hindi ko lang alam. Comment nga kayo guys, yung may mga negosyo na dito sa Canada. Ganyan ang mga pagkain, nagbe-bake, ganyan. Kailangan ba ng certificate? Permit. Kung anong mga kailangan gawin. May na ako may tawag doon. Ano ang kinuha ko ng certificate? Nakalimutan ko na sa utak ko eh. Food safe. Food safe? May food safe na ako pero feeling ko hindi pa yun sapat eh. Hindi nga natin alam. Kasi parang, kasi food yan eh. In case na may mga emergency, maka-question ka. Parang kailangan talaga ng permit. Parang i-check niya yung area mo. Kung safe ba. Kung may sa hygienic kasi dapat yan eh. Kaso nga lang, yung tinatira namin maliit lang. So, in case na ganyan, hindi siya pwede, hindi siya pasado. Kaya ginagawa ko ngayon, sinasanay ko muna yung sarili ko hanggang mas may matutunan pa ako. In case na magkaroon na kami, makalipad na kami ng medyo may space na bahay, pwede ko nang i-sideline in the future. And guys, hindi pa rin kami nakausa. Traffic pa din. 6:16 na ng gabi. Alam nyo dito sa Canada guys, walang gitgitan. Ayan yung mga driver dito may mga disiplina talaga. Ayan talagang wala siyang gitgitan, walang awayan. Tamang lang, tamang takbo lang. Yun ang maganda rito sa Canada mga lods. See? Wow, ganda naman ang view. Malapit na kasi ang winter. Kaya 6:30 to, medyo madilim na dito guys. Kaya nga nakakamiss pag summer. Tagal mo na. Ayun, 6:32 pa. Padilim na. Dito na kami sa may Richmond banda guys. Napakaganda ng sunset kung makikita nyo. 6:35 na ng gabi rito. Diyan sa camera medyo maliwanag pero sa actual medyo madilim na guys. Kung makikita nyo, napakaganda ng langit. Di ba? Nandito na kami sa Walmart guys. Mag-grocery kami ngayon. Tapos mamaya pag-uusapan natin yung kwentuhan tayo. Kung makikita nyo lang mga kahoy dito, nagbabago na yung kulay. Pag-uusapan natin mamaya guys yung LMIA. Meron lang akong ikukwento sa inyo tungkol sa LMIA. Ayan. Ganda rito, Walmart Richmond. Kuha muna kami ng cart. Kumuha agad kami ng rice guys. Naka-sale kasi. 8 kg ito siya. Ano lang, $18 lang yung isang sako nito. Kaya kumuha kami. 29 yan, no? Kumuha kami ng dalawa. Ah? Magkano yan? October 20 ang pizza ngayon. Ha? Isa. 20. October 20 na. Matagal pa yan. Wala na masyadong tao guys kasi nga gabi na eh. Alas 9 kasi sila magsasarado dito. Sige, ako lang hawak ng
Ako maghawak ng cart. Oy. Sige, punta tayo dun sa oil. At dito nga pala kami guys sa Walmart Richmond. Yung mga bago pa lang sa channel ko. At tas alam nyo kung saan kami nag-grocery. Ayan ah. Turta. Dilis. Turta. Ikaw, kuha ka. Yung mga presyo niya guys. Oh. Turta. Isda-isda muna tayo. Kasi meron yan. Posibleng wala. Sa kabila. Oh, meron dito naka-sale din ng mga manok. 9. Magkano yan? 9.7. Yan, pwede na yan. Lagay mo doon. Kasi yan na lang siguro isa o ano. May ano? 9 lang. Magkano yan? $9. 9. $9 din. Ayun. Hindi na lang magka-stocks to. Ayun. Yan, naka-sale yung mga manok guys. Yung mga presyo nila. Oh. Dapat talaga marunong kang pumili. Marunong ka palang maghanap kung saan yung naka-sale. Minsan kasi nagtatago lang itong mga to eh. Hindi mahanap agad. Alam nyo kanina mga lods, yung tropa kong nandito sa Canada, tumawag sa akin. Nagpapatanong sa akin, nagpapatulong kung meron ba akong mahanap na LMIA. Kasi nga, yung work permit niya, pa-expired na. Eh, siyempre, kailangan niyang ng bagong LMIA, tsaka yung mabilis ma-PR pati. Bali, dalawa sila tumawag sa akin. Kasi, gusto magpatulong ba? Kumbaga, siyempre, pag ganito dito sa Canada eh, kapag may tropa kang may alam na mapagtanungan na merong LMIA, walang problema, pwede mong tanungin. Yung nga kanina, nakausap ko yung tropa ko, naghahanap siya ng LMIA ngayon. Nakailang ano na siya sa Indeed, sa Job Bank, talagang walang LMIA na makikita mga lods. Tsaka, meron din akong kaibigan na nandito sa Vancouver, naka-work permit din siya, tapos na-expired na yung work permit niya. Nakahanap siya ng LMIA dito sa may Alberta. Ang position niya is maintenance. Maintenance sa isang warehouse. Warehouse ba yun? Ito ang masaklap mga lods. Yung LMIA na binigay sa kanya, 1 year lang. Hindi kagaya dati na 2 taon. Ngayon, napakasaklap kasi nga, ang sabi niya sa akin, 1 taon na lang daw yung Lamia ngayon. Kumbaga, yung binigay na Lamia sa kanya, work permit, 1 taon lang. Paano kaya yun? Paano siya makapag-apply ng PR? Sana magkaroon ng pagbabago dito sa Canada, mga lods, para makapag-apply ng LMIA, PR pati. Yun nga mga lods, yung isang tropa ko na taga Vancouver, nakahanap siya ng LMIA dito sa Alberta. Nagulat ako mga lods, kasi dati ang LMIA 2 years is bago mag-expire eh. Kaso yung binigay sa kanya, 1 taon na lang. Yun na yun siguro ngayon, pagka may bagong LMIA, 1 taon na lang ibibigay sa'yo, hindi na 2 taon. Napakasaklap mga lods. Marami akong tropa ngayon na naghahanap talaga ng LMIA, tsaka yung iba,
nagtatanong kung saan magandang province mabilis ma-PR. Napakasaklap mga lods na nangyayari sa Canada ngayon. Kung nag-a-apply ka pa lang sa Canada or nasa Pilipinas ka pa, wag lang muna siguro mag-Canada. Advice ko lang. Hindi naman sa dinidismaya ko kayo. Yun kasi ang sitwasyon ngayon dito eh. Kaya medyo pahirapan na din maghanap ng LMIA. Naawa lang din kasi ako sa mga tropa ko kasi nga may mga pamilya sila eh. May mga pamilya sila sa Pilipinas na umaasa na siyempre yung Canadian dreams nila makukuha nila, di ba? Nagpapasalamat na rin ako mga lods sa Panginoon kasi nga yung sa kapanahunan ko na nag-apply ako ng PR, talagang mabilis lang. Ngayon, naabutan ng ganitong paghihigpit dito sa Canada. Medyo pahirapan na talaga mga lods. Ay nako mga lods. Bali, ito lang kinuha namin mga lods. Yan. Yan. Yan mga lods. Rice is life. Dalawang bigas. Pakita namin mamaya kung magkano to mga lods. Bale, binayaran namin guys, lahat 145.46 lang. Dalawang rice, tapos ito. Ayan. Itlog. Tapos itlog. Share ko lang sa inyo para alam nyo rin. Bali, tapos na pala kami na mag-grocery guys. Nandito na kami sa sasakyan. Yung nga, yung nabayaran namin kanina, nasa, magkano yun? 146 ba yun? 145.46. Oo. Napakamura talaga dito sa Walmart guys. Kaysa doon sa, pasensya na sa ano Huwag mo na ibanggit. Sa last na sa kabilang ano namin, pinuntahan ng grocery. 116 yung binili natin kunti lang, no? Pagka nag-grocery kami doon, ganun karami, umaabot ng 200. Tapos dito sa Walmart, nasa 146. 145. 45, round off na yan. Medyo mababa talaga ng konti dito sa Walmart. Kahit pa paano, nakakatipid tayo, di ba? Madami na tayong frozen ngayon, no? Before Marami. Kaya nga. Napaka, malaking diferensya rin. Yung dito nga kami Walmart Richmond pala kami pumunta kasi malapit lang sa Fraser Street. Kaya dito kami pupunta sa Walmart. Kahit sa Walmart parehas lang naman 'yon. Kaya kung bago pa kayo dito sa Vancouver, puntahan nyo na lang sa Walmart kung gusto nyo mag-grocery o mamili ng mga pagkain. Sa Walmart na lang kayo. Hindi ko pinapalakas yung Walmart. Yun lang ang namin na puna. Nakasave ka. Kaya nga. Yun nga mga lods, no? Yung topic natin kanina, yung tungkol sa LMIA. Napakahirap na maghanap ngayon ng LMIA dito sa Canada. Lalo-lalo na dito sa city mga lods, sa Vancouver. Medyo napakahirap na maghanap. Yung trupa ko lang na nandito sa Vancouver, nakahanap siya. Yung posisyon na nakuha niya is maintenance. Bali ang binigay sa kanya na LMIA, one year lang. Kaya doon ako nagtaka mga lods, bakit 1 year lang binigay. Siguro yun na yung bagong rules ngayon na makakahanap ka nga ng LMIA pero 1 taon na lang. Kumbaga before 1 year. 2 years and Kasi dati 2 years eh. Higpit na talaga. Napakahirap maghanap ng LMIA mga lods. Yung tropa ko, naswertihan lang niya yun kasi nga maghanap yun eh. Kumbaga napakatiisin maghanap. Talagang nagbabrowse siya kung saan. Para sa kanya talaga yun. Kaya nga. Yun lang mga lods, no? Yun lang yung topic natin nitong araw na to, itong vlog na to. Yung mga bago pa lang sa channel namin, sana mag-like, share, and paki-subscribe na rin. Oo. Kasi nakikita ko sa sa analytic ko, mas marami pa yung
unsubscribe na nanonood kaysa subscriber. Kaya pakiusap lang po ha, yung mga Don't nanonood forget to subscribe. Huwag kayong mag-alala kasi pagka nag-subscribe kayo at click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload namin dito sa Vancouver. Hanggang dito na lang mga lods, no? At saka uwi na kami sa bahay, medyo gabi na dito. Madilim na. 7:43 na ng gabi. 7:43 na ng gabi. Maraming salamat. Magandang gabi dito sa Vancouver at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Yun lang mga lods. God bless everyone. Hanggang dito na lang. Bye po na. Bye-bye.